Hello mga padaba, kumusta po kayong lahat? Na may nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. And for today's video, our word for the day is selos at inggit. Pag pinagsama mo yan, malamang negative ang kalalabasan yan. Kasi yung isang video na ginawa ko about sa ambisyosa and inggit, medyo punta pa rin sa positibo. Meron pa rin pagiging positive yung kalalabasan noon. Ito ibang-iba. Wala kang pwedeng maging positive dito. Will always be negative. And this video also, kasama na sa story time. And lahat ng mga videos na ginagawa ko dito is related to me and only to me, only for me, only from me. Lahat na lang me. Kasi gusto ko mag-share ng experience. Ayoko yung experience ng ibang tao. Ayoko rin gawing istorya. Yung mga hindi ko naman istorya ng buhay ko. Diba? Pakialam ko ba sa mga istorya ng ibang tao? Wala naman ako doon sa mga pangyayari na yun. So buhay ko to. So gusto kong i-share as much as possible nga eh. Ayoko na sanang i-open up to. Pero some of my hindi ko na lang i-discuss talaga. Literally. To make the story short na lang. Kasi since na-share ko na to before. 2 years ago, na-share ko na rin po ito dito. So, ito na lang. Para makakonect sa salitang selos at inggit. Dalawang istorya to na yung isa is ako yung naka-experience. Ako yung pinagbintangan. At yung isang istorya naman is pinagtanggol ko kasi pinagbibintangan. Kasi masakit yung pagbintangan ka nang walang kalaban-laban, walang ebidensya lahat-lahat. Gawa-gawa lang din. Masakit yun. Pero mas masakit yung pinagtanggol mo na merong ebidensya. So 8 years ago, yung mga tao nakakakilala sa akin, mga social media man or mga tao nakakasalamuha ko, yung mga kababata ako, yung mga kaibigan. 8 years ago, meron ako pinagdaanan na worst between life and death. Okay. Hindi nakakayang i-share. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, experience mo yun eh. Pangalawa, walang katotohanan yun. Parang hindi ko naman dapat ikahiya eh, di ba? So to make the story short, nanalo ako sa isang bagay at isang pangyayari na ipinaglaban ko. Pero alam niyo dito sa Pilipinas, minsan talaga kapag mapera ka, kalaban mo is pera. So minsan nababaliktad. Diba? Walang hustisya. Aminin natin yun. So dahil sa kagustuhan ko ipaglaban yung mga bagay-bagay at karapatan ko nga na walang katotohanan, dahil feeling, meron dapat akong karapatan eh. Kailangan ipaglaban ko to. Walang katotohanan ito. Pero, ano mo, umurong na yung mga araw, taon. Napagod na ako. Dahil dito sa isang tao, actually dalawa sila. Inggit. Dahil masangat ka. Dahil yung mga bagay-bagay na gusto niyang ma-achieve is nakukuha mo. Iba't ibang sideline mo bilang solo parent. Samantalang siya is ito yung buhay niya, pareho kami nagtatrabaho sa isang kumpanya, meron siyang asawa pero walang silbi, and then meron kaming boss na nakapangasawa ng ewan, tapos yung achievements mo umaangat, at the same time yung papel mo doon tumataas, yung ranggo mo tumataas, ayun na. Tapos pagseselosan ka pa ng asawa ng ewan, yung sila lang naman din gumawa ng kwento. Yung tipong tingin ng ibang tao, biktima sila, pero ka-victim din sila. Yung tipong pagbibintangan ka, magnanakaw ka sa kumpanya nila. Pero yung sideline mo, humahango ka ng mga gold. At online mo to, binibenta mo to. Meron ka pang connection na mabenta yung mga luxury na mga watches. Plus, yung sa tita ko pa na mga bags noon, na yung isa nga doon, isang branded din, na naibigay ko sa kababata ko, nung anak na, binigyan ko pa. Diba? Actually, hindi siya konektado doon. Kumbaga, very, very showy ako, very generous ako magbigay, at alam to ng mga tao nakakasalamuha ko. So, ako yung nagtitinda, ako yung nagbibenta, ayun yung mga sideline ko. Pero binayaran ko pa yung lahat kasi nawala, di ba? Sila yung magbibintang magnanakaw, pero nasan yung mga items ko? Kayo yung kumuha. Kayo yung nakinabang. Tapos ako pa rin yung nagbayad. Tapos panira pa kayo ng moment ko sa ibang tao. So ito mga padabais, napag-uusapan na lang din. Tapos na ito. So disclaimer lang po, okay? Gusto ko lang may enhance para ma-elaborate ko sa inyo ang selos at inggit. Pag pinagsama mo yan, boom. Hindi lang masakit yan sa mata, masakit yan sa kaloob-looban, kasi pupunta sa utak, gagawa at i-invento para ikakasira ng ibang tao. And then, after nung bagyong Tisoy, I went back to Black Nazarene. But before that, merong incident din nangyari kung bakit itong phone kong itong isa, never ko inaalis tong wallpaper na to. Maybe next video na lang siguro bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan. So, after bagyong Tisoy, bumalik ako sa Black Nazarene, lumuhod ulit ako kung ano yung ginawa ko nung unang paghingi ko ng kapatawaran. Natanggalin yung galit ko, yung puot ko na namumuo na dyan. At magsimula ulit ako. Isosurrender ko ulit sa'yo lahat-lahat na hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganitong tao ako na i-encounter. Na in return naman, lahat namang kabutihan, yung pagiging showy ko lang siguro talaga, na very generous siguro, yun yung nakikita. Minsan yun yung laging nasisita din sa akin tatay ko.
Kasi parang too much generosity is bad for your health and for your pagkatao. Isa lang naman yung hiniling ko doon, na tanggalin yung galit ko kasi alam ko pag namuuna yun, yung puot na yun, kahit siguro tanggalin, alam ko kung tatanggalin naman talaga niya yun. Kasi hihilingin ko lang naman is maging okay yung business ko, okay na ako. Alam mo yun? And then that moment na naman, parang naramdaman ko na naman na okay na, pinapatawad ko na kayo lahat-lahat. Kasi nasabi ko rin sa kanya noon, sa 2 taon na yun, na babagsak yung negosyo niya. One day, lahat ng ginawa kong effort, mapataas kayo, mapaangat kayo, at lahat ng mga kliyente ko nasa side ko noon, lahat yun. Kasi kailangan ko ipaglaban din kasi nilalaban din nila ako. Dahil alam nila yung totoo. And then, sinurrender ko na sa kanya lahat. Lahat. Sabi nga ng isang kaibigan ko, hindi naman natutulog si Lord. Lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. Sabi pa niya, babalikan ka ng good karma at babalikan sila ng bad karma. Which is, nangyari nga after 3 to 4 years. Oh, yung unang-unang pinagpray ko doon, 2 years, 11 years, natupad. Hindi sa natupad yung natanggal yung puot mo. Pero siguro sinabi ni Lord, talagang kailangan talaban. Tinanggal lang muna niyo yung galit at puot ko. Siya nang bahala, di ba? Pero it takes a years bago, di ba? Binalik sa inyo ang dapat na sa inyo naman talaga.